Shout out kay Mami Tess Vlog. Siya ay idol mamshi natin dito sa YT. Ang content niya ay tungkol sa simpleng buhay probinsya. Please visit and support her channel. Shout out din sa ating new subscribers. Charito Erling Vlog, Manong Ray, Young Store, Ronald Zapata, Rizanor Marie Baluran. Thank you for subscribing. Hello everyone! In today's video ay hindi tayo gagawa ng patuka. Ang gagawin natin sa ngayon ay ating tatalakayin ang problemang na-encounter ng aming maliit na manukan. So ano ba ang problemang tinutukoy ko? Nabanggit ko sa mga unang video ko na ang mga itlog ng aming mga inahing manok ay nabubugok. So, kaya kami nag-aalaga ng mga manok para kahit paano kumita, no? Paano kami kikita? Siyempre sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga manok para mas marami mabenta. So, paano namin magagawa yun? Kung itlog pa lang nabuhugok na. Hindi na nagkakaroon ng chance para lumaki at mapakain ko ng aking mga organic na patuka. So ngayon, talakayin natin kung ano ba ang mga posibleng mga dahilan ng pagkabugok ng mga itlog ng aming mga manok. Ayan. So, ito yung aming pangitlugan. So, bali, ang nangyari, 3 inahin yun na, yun, nabugukan nga ng itlog. Tinanggal ko na dyan yung mga nabugok na itlog. So, ano nga ba ang dahilan kung bakit nabubugok ang aming mga itlog? Kung bakit nabubugok ang mga itlog ng aming mga manok? Kung ganun ang nangyayari, may mali sa ating sistema. So, isa sa mga dahilan na nakikita ko ay una, posible na na-expose sa ulan, sa tubig, yung nababasa ng ulan ang aming mga itlog. Nababasa dahil ito kasing yero na ginamit namin ay recycled lang. So may mga butas-butas siguro dyan na posibleng dyan dumadaan yung tubig, kaya napapasukan ng tubig dito sa loob ng aming pangitlugan. Okay, kasi yun nga, pag nabasa ang itlog, doon nagkakaroon ng chance ang mga bakterya para ma-penetrate nila ang itlog, dahil syempre di ba mainit dapat ang itlog dahil nililimliman. Ngayon pagka nabasa yun, so wala na yung init na medyo naman magpoprotekta sa itlog against sa mga bakterya, kaya yun, masaya ang mga bakterya. Ipe-penetrate na nila ngayon yung itlog hanggang sa ito'y mabubulok na. So, pangalawa sa nakita kong dahilan ay yung nag-aagawan ang aming mga inahin sa pangitlugan.
pagka ganyong nag-aagawan sila, posible kasing naaalog yung mga itlog. At saka, yun nga, pag kunwari may naglilimlim na, imbis na dire-diretso yung kanyang paglimlim, naiistorbo siya. Dahil merong isa pang nangingitlog. So, ang tendency, iaalis siya dun sa nililimliman niya. Tapos may panibagong manok na naman na uupo doon. Pero saglit lang naman na uupo yun dahil nga nangingitlog pa lang yun, yung pangalawa. So, magkakaroon ng distortion dun sa sistema ng paglilimlim. Kaya, isa siguro yon sa dahilan kung bakit nabubugok. Pangatlo ay sa ano namin, sa setup namin ng pangitlugan, ang mga manok kasi umaakyat dito sa taas ng bubong nito. Kaya nga nilagyan namin ng net kasi iniisip ko baka posibleng solusyon ito para hindi na sila magtumambay dyan sa taas. Kaya lang, may time nakikita ko umaakyat pa rin sila dito sa part na ito. Ito. Dahil nga kapos ang aking net eh. So siguro dapat mas usod-usod pa siya hanggang dito sa may dulo para hindi na makaapak dito yung mga manok na tumatambay dyan. Hilig kasi tumambay ang manok dyan sa taas niyan. Kapag nagtuloy-tuloy ang ating problema na yan, eh, hindi natin ma-achieve yung goal natin na kumita, na maparami ang ating mga alaga. Kaya ano naman kaya ang mga posibleng solusyon natin, yung abot ng ating kakayahan, no? Sa mga solusyon lang, no, ang mga naisip ko ay una, yung incubator. Meron namang mga tutorial sa YouTube kung paano gumawa ng DIY kung hindi natin kaya yung yung machine, I mean yung incubator mismo. Hindi natin kaya, kung hindi natin kayang bumili nun, pwede tayong gumawa ng DIY na incubator. Pero sa ngayon wala pa kaming kakayahan na gumawa noon, or hindi pa yun nasa top priority ko na paraan kung paano masolusyonan to. Pangalawa ay gumawa ng panibagong setup ng pangitlugan, yung hindi basta-bastang naaalog. Kasi nga yung pagkaalog ng mga itlog eh, posible yun ang dahilan ng pagkabugok, no? So yung setup na kung saan ay hindi na pwedeng tumambay-tambay, hindi na pwedeng makatambay ang mga manok sa ibabaw ng pangitlugan para hindi nila maaalog yung mga itlog, no? Pero yun nga, sa ngayon eh wala pa kaming kakayahan ulit. I mean, wala pa kaming kakayahan na bumili ng mga materyales para sa panibagong setup ng pangitlugan. So ngayon, yung pangatlong solusyon na naiisip ko ay ito kaya ko. I mean, kaya namin gawin. At yan ay ang gumawa ng pangitlugan na gawa sa, makikita nyo ba yun? Nagawa sa dahon ng nyog. Okay, bakit yun ang naisip ko? Kasi sa ganitong klase ng pangitlugan, no, malaki ang bunganga at saka nakatihaya siyang ganyan. Talagang may isip ng manok na sumingit kasi malaki ang bunganga eh. Kasyang-kasya yung dalawa. So ang naiisip ko, gumawa ng pangitlugan na medyo maliit lang yung bunganga, napahaba siya, at yung posisyon ng bunganga hindi pa ganyan, yung parang paharap dito, para yung kasya lang yung isang manok doon, para 'di ba, pag
nakikita naman ng manok na wala na siyang space para sumiksik, eh hindi na siya sisiksik dun. Yun ang naiisip ko. Naiisip ko lang yun, baka hindi naman ganun ang isip ng manok. Pero yun nga, itry natin kung ano mga posibleng solusyon. At saka yung pangitlugan na yun, yung pugad yung pugad na yun na iniisip kong gawin ay lalagyan natin ng insulation. Yung ano ba, lalagyan natin ng plastic na insulation para hindi na siya ma-penetrate ng tubig ulan, no? So yun ang naiisip kong gagawin. So so yan, hopefully sa naiisip nating solusyon maging ano yun, successful, para naman hindi masayang ang effort. Di ba, effort pa kung gumawa ng patuka. Well, tumataba naman ng mga alaga. Yun nga lang, hindi natin napaparami. Kasi paano kikita ang manukan kung hindi natin napaparami ang ating mga manok? Itlog pa lang, bubuk na. So ayan, yung pinakain ko pala ngayong araw na ito ay gabing San Fernando na ginadgad at saka dinadgad ko yung dahon, tapos hinaluan ko yan ng tirang kanin, darak ng palay at saka darak ng mais. Yun, so pinakain naman nila. Sayang kasi nakakapanghinayang talaga. Ilang manok yun, 3 manok na yan, nasana yun, pero itong i-reveal ko, no. Kakayang i-reveal, pero sa 3 manok na yun na nangitlog, no, isang sisiw lang ang nabuhay. Kawawa naman, mag-isa lang siya. Sinama namin dyan sa nanay niya. Wawa, kasi wala siyang kalaro. isa lang siya. Hopefully sana mabuhay yan. Pero di na ako masyadong nag-i-expect. Bahala na kung ipagkakaloob ni Lord na mabuhay yan, kahit isa lang at least, di ba? Meron na mga madagdag sa aming mga manok. At saka yun nga, yung pagkakamali namin nung nakaraan, inilabas namin kaagad yung mga manok, ay yung mga sisiw after 1 month. At nagkataon naman din na tag-ulan noon, which is hindi pala favorable talaga sa mga manok yun, na lalo na yung mga sisiw, dahil may hina pa ang resistance ng mga yan, immune system nila. Kaya kung ito swertehin mabuhay siya, no, mag 1 week pa lang to sisiw na to. Kung siswertehin yan siyang mabuhay, hahayaan namin yan siya sa kulungan ng hanggang 2 buwan o 3 buwan, depende sa panahon. Kung okay naman yung panahon, dahil magsa-summer na nito sa next year, lapit ng January, December na ngayon. Kung favorable naman ang panahon by that time, hindi masyadong umuulan, baka pakawalan namin after 2 months. So hanggang mamaya nila kakainin yan. Nagustuhan naman nila, yun ang nakakatawa pag gumagawa ka ng patuka at nagugustuhan ng mga manok. Hindi sayang ang effort mo gumawa. Okay, so that's it for now. Abangan nyo sa susunod nating video na i-upload ang paggawa naman ng pugad na gawa sa dahon ng nyug with insulation. Upgraded level may insulation. Kasi yun nga naisip ko solusyon sa ngayon. Yun lang ang kaya pa lang ng aming bulsa. So sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. Maraming salamat sa walang sawa niyo pa ring pagsubaybay sa panonood ng aming mga
ina-upload na videos. Please, don't forget to like and share the video para dumami ang aking watch hours. Kasi nga naghahabol ako sa watch hours. Anyway, thank you for watching. And don't forget to subscribe. Let's grow!